Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-281 na kabanata. Ang tagapaglinis na asasin. Ang matandang babae ay pumasok sa kwarto, isinara ang pinto, at bumaling kay Saul, na nakahiga sa kama. Inilabas niya ang hiringgilya na may transparent liquid sa kanyang bulsa. Ito ay kakaiba at mabisang kamandag ng ahas, at kaunting tao lang ang nakakaalam. Ito ay mabisa dahil imposibleng madetect, sa loob ng 3 araw, pagkatapos maiturok. Ang matandang babae ay lumapit pa sa kama ni Saul, hawak ang hiringgilya. Si Saul ay tahimik na nakahiga. Hindi pa tuluyang nagising pagkatapos ng operasyon. Ang kamay nito ay nasa kama at ang kaliwa ay nakaposa sa relang ng kama. Ang matandang babae ay hinila ang plastic cover ng karayom. At inilagay ang hiringgilya sa taas ng ugat, sa likod ng kamay ni Saul. At pagkatapos ay tinaasan ang pressure upang mahayap sa kanyang balat. Ang pagtusok sa likod ng kamay ni Saul ay nagpagising sa kanya. At marahan na iminulat ang mga mata. At nakita ang matanda na ine-injectionin siya nito ng kakaiba. "Ikaw," wika ni Saul, at nakilala niya ito. Si Morag Sparks ay nagtatrabaho kay Chris Stedman. Si Saul ay nakilala ito, nang tinulungan niya si Chris na turuan ng leksyon ang isang lalaki na nasaktan siya. Pagkatapos lasingin ng babae ang lalaki. Ang matandang babae ay pumasok, at nagpanggap na tagalinis. Tinakpan niya ang ilong ng lalaki ng damit at nasuffocate ito. Inilagay ni Morag ang kamay sa bibig ni Saul. Pinipigilan na sumigaw. "Tama, ako nga," wika nito. "Sigurado ako na alam mo kung sino ang nagpadala sa akin. Nagtatrabaho ka kay Chris. So ngayon ay alam mo na kung ano ang mangyayari sa iyo, kapag binigo mo siya." Naghanda siya upang hindi ka makapagsalita sa pulis. "At nandito ako upang siguraduhin ito." Ang muscle sa mukha ni Saul ay kumibot, at ang kanyang mata ay kumikip, habang ang paghinga ay humihina. Napagtanto ni Morag na ang epekto ng kamandag ay nagsisimula ng tumalab. At marahan siyang binitawan sa pagkakahawak nito. Si Saul ay bahagyang gumalaw, at habol hininga, sinubukan na sumagap ng hangin. Pero, parang hindi niya nararamdaman ang kanyang sarili, kahit ano pa ang pilit niya. Ang kanyang paningin ay naging malabo. At ang kanyang ulirat ay kumupas. At mukhang halos hiwalay siya sa kung anong mangyayari sa kanya. Ang kanyang mukha ay relaxed at ang mata ay makintab. Ito ay patay na. Si Morag ay tumingin sa kanyang nagawa at ngumiti. Pagkatapos ay nilinisan ang kwarto na parang walang nangyari. Nang matapos na siya, tumigil siya sandali at naglakad palabas. "Tapos ka na?" tanong ng isang pulis. "Oo, tapos na lahat," at namekay ng ubo. Pagkatapos ay marahan na itinulak ang kanyang cart sa koridor at umalis. Makalipas ang 1 oras, ang nurse ay pumasok sa kwarto ni Saul upang suriin ito. Pagkatapos ng ilang minuto, tumawag siya ng tulong, at ang 2 pulis ay mabilis na pumasok. Nakita nila na si Saul ay halos hindi na gumagalaw, at silang dalawa ay nagtinginan sa isa't isa na nag-aalala. "Tumawag kayo ng doktor upang malaman kung ano ang nangyari sa kanya." "Oo, tatawagin ko si Dr. Gilbert," wika ng nurse, at nagmadaling lumabas ng kwarto. Bumalik ito ilang sandali kasama ang doktor ni Saul. Ang isang pulis ay pumunta sa isang gilid at tumawag kay Chelsea Wood. "Officer Wood, si Saul ay patay na." "Patay," sigaw ni Chelsea. Siya ay papunta na sa police station. At siya ay na-shock, at halos mapatakbo sa kalsada. "Ano ang nangyari? Sabi niyo siya ay okay na, at makukuha na natin ang kanyang testimonya." "Oo, iyon ang sinabi ng doktor," wika ng police officer. "Hindi ko alam ang nangyari, bigla siyang namatay ngayong umaga." Si Dr. Gilbert ay tapos nang suriin si Saul. Naglakad ang pulis, at nagtanong kung ano ang ikinamatay nito. "Walang sign na kahit ano," wika ni Dr. Gilbert. "Ang ikinamatay niya ay hindi dahil sa sugat na tama ng baril. Baka may mga kondisyon na hindi namin inalala. Pero ang lahat lang ng mayroon kami ay haka-haka, at hindi namin naiisip." Umiling ito. "Wala akong maisip na kahit anong sakit na madaling makapatay, at walang iniwan na bakas." Hindi bulong ni Chelsea. Narinig niya ang sinabi ng doktor mula sa kabilang linya. At hindi siya makapaniwala.
Nagsuspetsya siya na ang pagkamatay ni Saul ay konektado kay Chris. Nagtanong siya, may pumasok ba na kahit sino sa loob ng kwarto? Wala, sagot ng isang police officer, at biglang napahinto. May isang tagalinis pero ito ay maliit na matandang babae. Sandali lang officer, wika ni Dr. Gilbert. Isang maliit na matandang babae ang pumasok at naglinis ng kwarto. Oo, sagot ng pulis. Ito ay mahina at matandang pulubat na babae, at mahigit 60 taon gulang. Pero ang aming tagalinis ay 20 years old lang, wika ni Dr. Gilbert. Ano, wika ng police officer. Napagtanto niya na ang matandang babae ay may ginawang kakaiba kay Saul, at humingi siya ng paumanhin kay Chelsea. Officer Wood patawad. Pasensya na, wika nito. Hindi dapat namin pinapasok ang matanda. Hindi na ito makakatulong sa atin ngayon, naiinis na wika ni Chelsea. Pumunta kayo upang suriin ang mga kamera sa security, at hanapin ang matandang babae. Papunta na ako dyan. Sa ngayon, siguraduhin niyo na ang katawan ni Saul ay maprotektahan. Ang dalawang pulis ay sumang-ayon. Pagkatapos tapusin ang tawag, si Chelsea ay nagtungo sa police station. Malakas ang suspetsya niya na si Chris, ang umayos sa pagkamatay ni Saul. Nang makarating siya sa istasyon, si Chelsea ay pumili ng dalawang pulis na sasama sa kanya sa ospital upang mag-imbestiga sa pagkamatay ni Saul. Officer Wood, tawag ng police officer, na lumapit sa kanya. Nakatanggap kami ng report, may masamang hold-upan sa silangang syudad. Ang suspect ay naaresto na. Pero umamin ito sa 3 pang krimen sa ating jurisdiction. Ikaw ay inatasan na pumunta sa East District upang tumulong sa investigasyon. Alam ni Chelsea na may mali. Pero kumuha siya ng 2 pulis at nagtungo sa presinto ng East District. Si Finn Murphy, ang police chief ay ngumiti habang pinagmamasdan si Chelsea na papalayo. Inilabas nito ang cellphone at tumawag. Ang interrogation ay 2 o 3 oras pero ang suspect ay tumangging makipag-cooperate. Kaya medyo tumagal ito, at nakagawa sila ng maliit na progreso sa kaso. Nang matapos, si Chelsea ay nagpaalam sa lahat ng taga-East District Precinct, at nagtungo sa ospital kasama ang 2 pulis. Iniisip pa rin niya si Saul. At hindi siya naniniwala na namatay ito sa natural na dahilan. Nang makarating sila sa ospital, si Chelsea ay bumaba sa kanyang sasakyan at pumasok sa loob. Nang pumasok siya sa loob ng kwarto ni Saul, natagpuan niya na walang laman ang kama. Lumabas siya at nagtanong sa dumadaan na nurse. Nasaan ang pasyente na naka-check-in dito sa kwarto? Tanong niya. Ang pasyente ay namatay kaninang umaga, sagot nito. Ang kanyang katawan ay nasa morgue, ng ground floor. Okay, maraming salamat, wika ni Chelsea. Nakahinga ito ng maluwang. Siyempre dadalihin ito sa morgue. Hindi sila mag-iiwan ng bangkay sa kwarto. Pumunta tayo, wika nito sa 2 pulis na kasama. Nakarating sila sa ground floor, at nakita ang morgue. Ang temperature ay malamig, tahimik at payapa. Hello, kami ay mula sa Central Police District, wika ni Chelsea, at ipinakita ang tsape sa matandang lalaki sa labas ng morgue. Gusto lang naming siguraduhin ang bangkay ni Saul Carson kung narito. Ang pathology ay darating dito upang suriin ang kanyang katawan. Saul Carson, tanong ng matandang lalaki. Ang mamamatay tao. Dumating siya dito kaninang umaga. Pero ang kanyang katawan ay kinuha kaninang hapon. Ano? Tinanong ni Chelsea. Hindi niyo ba sinabi na siya ay involved sa homicide? Siya ang susi upang masolve ang kaso. Paano ninyo hinayaan na kunin siya? Hindi ko na ito sakop. Sagot nito. Mayroon silang tamang mga papeles. So ano ang dapat kong gawin? Mukha itong nalilito. Humingi ng paumanhin si Chelsea. Pagkatapos ay tinawag niya ang 2 pulis na nagbabantay kay Saul, at sinabi na pumunta sila sa morgue. Dumating sila ng medyo matagal. Mukhang medyo nag-aalala. Ang katawan ni Saul ay wala na, wika ni Chelsea. Galit dahil sa wala nilang kakayahan. Di ba sinabi ko sa inyo, na bantayan ang katawan ni Saul? Ang pagkamatay ni Saul ay hindi naaangkop. At ngayon ang katawan niya ay nawawala. Nawala ang lahat ng kanilang ebidensya laban kay Chris Stedman. Nawala siya, tanong na pagkabigla ng pulis. Nakita namin na inilipat ang katawan nito, sabi ng isa pang officer. At pagkatapos ay sinuri namin ang security tape.
Tinawagan din namin ang istasyon at tinanong ang tungkol sa matandang babae. Inisip namin na ang katawan ay ligtas sa morgue. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.